ano kayo ngayon? Yan ang isang leader na walang tinatago. Hindi yung tulad ng ginawa ni Sara. Ang daming satsat, bloodbath niya. You want a bloodbath? Yun pala, archive. Motion to dismiss, yung ginagawa ng kanyang mga kasamang mga kakamping senador. Pagkatapos, ultimately, forthwith, nagpasaklolo mga kababayan sa Korte Suprema para i-declare unconstitutional yung proseso ng impeachment. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tuwang-tuwa yung mga DDS, yung mga critics ng ating Pangulo at ni Martin Romualdez. Kasi pinatawag na mga kababayan ng ICI si Martin Romualdez. Sabay-sabay yung mga propaganda nila. Pati yung ICI gustong pagdudahan ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagtatanim ng duda yung mga DDS vloggers. Malabo po mga kababayan. Yung ICI, ang chairman po, dating appointee ni Digong. O diba? Yung member, si Babe Singson, dating appointee ni Pinoy. Dilawan, madaling sabi. Yung isang member lang po, yung sa accounting, ang walang political inclination. Di ba? Kaya malabo po ang mga paninira ninyo sa ICI. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, welcome sa kanya. Wala siya kung ano-ano mga depensa, kung ano-ano mga reklamo. Ino-honor niya, mga kababayan, ang imbitasyon. Hindi siya nagtatago at walang planong magtago. Pag wala kang itinatago, anong rason? Hindi ka haharap. Hindi tulad ni Sara Duterte, lahat ginawa para hindi matuloy yung trial. Nakita ninyo yung pagkakaiba? Walang reklamo si Martin Romualdez. Natanggap na niya yung invitasyon, mga kababayan ng ICI. Ito nga yung kanyang statement. Report from GMA News. Sabi niya rito, statement from the Office of Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. The Office of Representative Ferdinand Martin G. Romualdez confirms receipt today, kahapon po, of the invitation from the Independent Commission for Infrastructure. Representative Romualdez welcomes the opportunity to cooperate with the Commission and fully supports its objective of promoting transparency, accountability, and good governance. In this regard, Representative Romualdez is prepared to appear before the Commission. O ano kayo ngayon? Yan ang isang leader na walang tinatago. Hindi yung tulad ng ginawa ni Sara. Ang daming satsat, bloodbath niya. You want a bloodbath? Yun pala, archive. Motion to dismiss, yung ginagawa ng kanyang mga kasamang mga kakamping senador. Pagkatapos, ultimately, forthwith, nagpasaklolo mga kababayan sa Korte Suprema para i-declare unconstitutional yung proseso ng impeachment. Di ba po? So makikita ninyo ang pagkakaiba ng dalawang kampo. Kampo ni Sara Duterte at kampo ni Martin Romualdez at ng ating Pangulong Bongbong. Ang ating Pangulong Bongbong kasi Bongbong Romualdez Marcos, na gusto nila mga kababayan dikdikin. May mga lumalabas na naman na balita. Nagmeeting daw yung partido nila para planuin ang panibagong pag-agaw sa gobyerno. Patalsikin yung ating Pangulo at iluklok si Sara. In your dreams. And because of the statement ni Martin Romualdez, kung ano-ano na naman po ang sinasabi ng mga critics, target nilang siraan yung ICI. Ayan, sabi rito, Mon Majid, next attendance is Senate Blue Ribbon. Sabi ni Jamira Sigo, closed door investigation. Sabi ng Palasyo Malacanang, sabi ni Yossi Castro, independent niya, hindi pwedeng magdikta yung ating Pangulo. Ngayon, kung gusto ng ICI na open yung investigation nila, desisyon nila yon. Kasi kung ang Pangulo ang magdedesisyon yan, hindi na siya independent. Tama po. Ayaw pong buksan. Naintindihan natin ang posisyon ngayon ng ICI. Iwan ko kung magbago yung kanilang posisyon, mga kababayan. Kasi matindi ang mga propaganda.
Ayaw nilang ma-impluensya sa mga propaganda ang kanilang desisyon. Tulad ng Supreme Court at ng mga local courts. Di ba hindi man open po sa publiko yung hearing ng mga kaso? O bakit naniniwala tayo sa desisyon ng korte? And remember, si retired Justice Andres Reyes Jr. po, naging justice nga po, kaya retired. In-appointee ni Digong. Dating naging appointee ni Digong. Ngayon, ang tanong natin sa mga DDS, wala kayong tiwala sa naging appointee ni Digong? Mas dapat nga kami na magduda. Di ba? Di ko nga maintindihan kung bakit of all retired justices, si Andres Reyes Jr. yung in-appoint ng ating Pangulo as chairman. Di ba? Mas pabor. Mga kababayan, kung titingnan mo, mas pabor sa interes ng mga Duterte. Pero naniniwala ang ating Pangulo na magiging objective po and professional naman po itong si Andres Reyes Jr. Kaya huwag kami mga DDS, nga propaganda ninyo. Pag hindi pabor sa inyo, tinatamnan ninyo ng pagduda. Yan o. Sabay-sabay umatake po. Sabi ni Asir Tots, nothing to hide. So nothing to fear si Speaker, pabor kay Martin. Nothing to hide naman talaga po. Sabi ni Christopher Rino, and now the sanitation process begins. Pero may mga pabor naman po. Sabi ni Fronos, good job kay Speaker, harap sa investigasyon nang may respeto at malasakit sa katotohanan. Correct. Sabi ni Glenn Nisio, kung may tiwala ka sa sarili mong trabaho, wala kang dapat katakutan. Ganyan si Speaker. Yan ang dapat na maging attitude po ng lahat ng mga politiko na isinabit po dito sa flood control scam. Wala kang itinatago. Harapin mo at ito yung naging desisyon. Welcome na welcome mga kababayan kay Speaker Martin. Yan o. Ito yung full statement niya po. Sabi rito, Statement of Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on today's Senate hearing. Yung pagsabit sa kanya pala ng diskaya. Sabi rito, I cannot and will not allow lies and name-dropping to pass unchecked. The claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commissions is false, malicious in nothing more than name-dropping. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong paintulot at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. If anyone invoke my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat na managot. And I say this with all honesty. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng House members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money and does not belong to me. That does not belong to me. Si Romualdez po, dati nang pinanganak ng mayaman. Mga mayaman na sila. Kaya malabo mga kababayan yung mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Kaya sabi ni Martin Romualdez, kung may nang abuso o gumamit ng pangalan ko para kumita, sila ang dapat managot. Kahit sino pa sila, sa loob o labas ng gobyerno. But let us not allow lies and name-dropping to destroy reputations or weaken faith in Congress. I will not allow falsehoods to tarnish my integrity or the institution I lead. Under my watch, we will clean the system, punish the guilty, and protect the people's money. Iyan ang rason mga kababayan kung bakit si Martin Romualdez nag-resign bilang speaker. Pero hindi pa rin makontento sa pag-resign mga kababayan ni Martin as speaker. Kasi nga po, ginagamit nila si Martin para i-link yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang linya ng mga propaganda ng mga DDS vloggers. Huwag kayong naniniwala sa kanila kasi poros kasinungalingan po yung mga sinasabi nila. Ang pabrika po ng kasinungalingan, si Digong mismo at si Sara.
Wala yun sinasabi si Digong at si Sara Duterte na totoo, lahat kasinungalingan. At yung naniniwala sa mga sinasabi nila, mga sinungaling din kasi. Tama po. Kaya magkakasundo sila. Pari-pariha silang mga sinungaling kasi po. Ang agenda nila, lasunin yung isipan ng mga tao para sila yung mamuno, umupo sa Palasyo Malacanang. Ang gusto nila, mapuwersa yung ating Pangulo na mag-resign. Kasi ang linya ng kanilang propaganda po, kinonsente ng ating Pangulo. Walang ganun po. Ang ating Pangulo mismo ang nagpa-imbestiga at bumuo ng ICI, Independent Commission. Kasi yung investigasyon ng Congress sa kanang Senado, nakita naman po ninyo kung paano pressure ng mga senador si Ping Lacson na i-give up yung kanyang pagiging chairman ng committee ng Blue Ribbon. Kasi po, sinabi ni Ping Lacson, almost all sa mga senators in the 19th Congress may insertions. So makikita ninyo ang cover-up na ginagawa ng Senado. Kaya nga po, dapat i-terminate na po yung investigation ng Senado. At ipaubaya, i-turn over na nila, kumbaga, yung mga documents sa ICI. Kasi nawala na po ng credibility after na mag-resign si Ping Lacson as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Inhijack po ng mga Duterte senators. Ang gusto kasi nila si Marcoleta. Kasi si Marcoleta ang tinuturo si Martin na gustong i-connect kasi pinsan yung ating Pangulo. Yun ang kanilang agenda po. And ultimately, para po iupo si Sara, payag kayo sa ganong uri ng laro nila. Napakaduming laro at napaka-selfish agenda. Hindi na sila hintay pa mga kababayan ng 2028 presidential election. Gusto nila now na. Hindi man nila tinatago ang kanilang mga ginagawa. Hayagan yung kanilang panawagan sa social media at panggagatong ng people power at withdrawal ng armed forces sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag tayong papayag sa kanila pong maitim na plano, mga kababayan. Si Speaker Martin po, nakasama doon sa request ng ICI for lookout bulletin sa immigration. Yun nga po yung nakapagtataka. Bakit kasama si Martin Romualdez? Wala naman pong active case siya in relation sa flood control anomalies. Ni-name drop lang po siya. Hindi kaya. Wala man reklamo, wala man pong request sa NBI. Walang red flag. Wala ding official investigation na nakafile laban sa kanya po. Ngayon, di ba gusto natin ng transparency? Dapat siguro ipaliwanag. In that circumstances, bakit siya kasama sa lookout order? Sa lookout bulletin na ni-request ng ICI? Di ba po? So makikita ninyo ang pagkakaiba ng pag-ugali, posisyon pagdating sa transparency ni Martin Romualdez. Ready siya na maimbestiga. At sa commitment niya sa transparency, nakita naman po ninyo, before siya na nag-resign as a speaker. And in fact, yung pag-resign niya as a speaker, parte yun ng kanyang commitment for transparency para hindi magamit yung kanyang posisyon na ma-impluensya ang independent investigation. Si Martin po, nagsumiti siya ng SALN. Malinaw at consistent po siya. Binuksan niya ang BICAM proceedings sa publiko. At never siyang humarang sa investigasyon at sa impormasyon. Pinigil niya ang paglabas ng impormasyon. Walang ganon. Boylo kayo na busisiin. Diba? So, makikita ninyo mga kababayan, gusto lang niya ng patas na laban. Patas na galawan. Para po, pagpatas ang lahat, kampante ang bayan. Tama ba? So, bantayan natin mga kababayan ang mga susunod na developments nito. Malakas ang loob ni Martin Romualdez kasi yung mga aligasyon sa kanya, mahina po. Naalala ninyo ito, mga kababayan, September 9, 2025, sa unang pagharap ni Diskaya sa investigasyon. Anong sabi niya? Sabi ni Diskaya, report po ito ng Philippine Star. I have no direct transaction with Romualdez, co in Project Kickbacks. Sabi diyan, what seemed like throwing himself to the lion's den, Diskaya had one thing to clarify to the lowest chamber. He had no direct transaction with House Speaker Martin Romualdez and Representative Elizalde Co, ako Bicol Party List Representative. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila, Diskaya said in his opening speech, is slightly backtracking from his statements at the counterpart probe in the Senate.
He explained that the names of Romualdez Inco may have been abused by the DPWH officials he had engaged with in providing the alleged kickbacks to lawmakers. Baka po, nagagamit lang po ng mga politiko ang inyong pangalan, sabi po ni Diskaya. According to him, there were several instances where public officials approached him to collect lawmakers' cuts from the government contracts his firms handled. They allegedly threatened him to shell out a portion of a project's funds by claiming it was to support Romualdez, Co or any other legislator, sabi po ni Diskaya. Ito ang mga narinig ko lang na mga silita mula sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po ang obligasyon dahil dadalhin sa inyo, pero transaksyon sa kanila, wala po. O, diba? Malinaw, mga kababayan. Walang direkta. Sa malamang, name dropping ang ginagamit para yung mga totoong nangulikta, makakonikta mga kababayan gamit yung pangalan ni Speaker Martin. You see? Kaya si Speaker Martin po, hindi siya takot humarap sa investigasyon. Kaya mismong si Speaker po, suportado niya ang investigasyon ng sa flood control ng ICI. Yan o, noong September 15 pa ito. O ito, kahapon pa lang. October 8, Romualdez to cooperate with ICI's flood control probe. Consistent po ang posisyon ni Martin Romualdez pagdating sa investigasyon. Wala siyang intensyon, mga kababayan, na tumakas o umiwas. Kaya nga nagtataka siya kung bakit kasama sa request ng ICI yung pangalan niya para sa lookout bulletin sa immigration. Pero okay na rin yun. Di ba po? Kasi anyway, wala man siyang intensyon na tumakas. Handa siyang arapin, mga kababayan, ng investigasyon. Hindi siya tulad ni Sarah na I want a bloodbath. Yun pala, forthwith archive. Motion to dismiss. Double talk palagi, mga kababayan. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Walang ganyan na pag-ugali po si Martin Romualdez. Pareha siya ng ating Pangulo. What you see is what you get. Tama po, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients kasi. At for cancer prevention po. Sila yung iba pang mga celebrity endorsers. Yung gusto mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla, sa messenger sa Facebook. Yung gusto magnegosyo, mag-message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ito naman po yung para sa mga mahihilig sa mga imported bags in wallets. Dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet. Naka-base pa siya sa Amerika.